Part 11. Napatitig naman si Stella sa nagsalita. Parang nawalan siya ng lakas nang makita ang kaibigan na yumuyupyup ng sigarilyo. I've succumbed her garrulous tongue for how many years? Nakakainis nga makinig sa boses niyan. Tiniis ko lang talaga para naman makaganti ako sa walang hiya niyang tatay. Natulos si Stella sa kinauupuan. Her mind couldn't grasp the situation. Muling umusbong ang sakit sa dibdib ni Stella. Ngayon, hindi na muling napigilan pa ni Stella ang kanyang mga luha at naglandas maito sa mga pisngi niya. Pinagtiisan lang ako. Walang hiya ang tatay ko. At pinsan ni Jana si Vernez. Anong ibig mong sabihin, Jana? Yutal niyang tanong sa kaibigan, paano mo nakilala ang tatay ko? Umirap sa ere ang kaibigan sa kabinuhat ang usok ng sigarilyo. Don't be so stupid, Stella. Hanggang ngayon peren ba hindi pa din sinasabi ng asawa mo sa iyo ang totoo? Mas lalong nagulahan si Stella. Ang asawa ko, alam ang lahat. Mukhang hindi pa nga nasasabi ng asawa mo. Umiling-iling si Stella. Mukhang hindi ka mahal ng asawa mo, Stella. Don't listen to them, Stella. Sa buong pananahimik ni Cyrus, ngayon lang ito nagsalita. They're just gonna taint your mind. Don't listen to them. Bakit, Cyrus? Takot ka bang malaman ni Stella na isang rapist ang tatay niya? Bali walang sabi ni Jana na parang hindi bomba ang binagsak niya. No, hindi ganun klase ang tatay ko. Hindi yan magagawa ng tatay ko, bawiin mo ang sinabi mo, Jana. Hindi ganyan ang tatay ko. Stella desperately shake his head. Hindi yun magagawa ng tatay. Mabait ang tatay ko, hindi magagawa ni tatay ang mga bonibentang nyo. Hagulgol ni Stella habang umiiling. Hindi magagawa ni tatay yun. Mabait ang tatay ko, walang maintindihan si Stella. Alam ni Phoebus ito pero hindi niya man lang ako napagsabihan. It wasn't true, Ms. Stella. Gipit ni Cyrus. Don't listen to them. They're just gonna tarnish your dad's reputation. Huwag mo nang ipagtanggol ang tatay niyang isang criminal, Cyrus. Malakas na sigaw ni Jana. Alam niyo kung ano ang ginawa ng tatay niya sa mommy ko. Her dad raped my mother. Doon tuluyan ng hina si Stella. Hindi siya nagkaimik at panay lang ang tulo ng kanyang luha. Napatigil siya at humagulal, totoo ba? Totoo bang rapist ang tatay ko? Kung ganun, isa akong bunga ng pagkakamali. Isa akong pagkakamali. Kung hindi mo pere na iinitindihan, Stella, your dad is a rapist. Bawat salita ay pinagdiinan pa ni Jana. Parang libong karayom ang tumarak sa dibdib ni Stella. Wala siyang naging tugon dahil hindi niya peren ma-absorb ang lahat. My mommy was sick and your dad take advantage to it. Walang hiya ang tatay mo, Stella. Mabuti na lang talaga at hindi kita naging kapatid. Mas lalong naging tuliro so Stella. Hindi ako naging bunga ng pagkakamali ng tatay ko. Kung ganon kaninong anak ako. Hindi ba Sabella Cristobal ang nanay ko? Naguguluhan si Stella. Sabella Cristobal was my mother's friend. Dugtong pa na sabi ni Jana kaya napatigil si Stella sa pag-iisip. Dahil sa kawalang hiyaan tatay mo, nasira ang pagkakaibigan nilang dalawa at dahil doon, nagpakamatay ang mommy ko dahil hindi niya nakinaya ang kababuyan ng tatay mo. Kunyaring mabait pero nasa loob naman ang kuluf sambat pa ni Jana. I was disgusted when you asked me to fix your father's tomb. Pero tiniis ko ang lahat para ipaghiganti ang mommy ko. Muling ngumisi si Jana. Hindi naman talaga cardiac arrest ang kinamite ng tatay ko, Stella. I am the one who killed your father. I poisoned your father, Stella. I killed your father. Muling gamulo ang isip ni Stella ang tatay ko. Paano mo nagawa yun, Jana? Kaibigan kita, hikbi ni Stella. Pinagkatiwalaan kita. Tinuring kita na parang kapatid. Kahit ang tatay ko, tinuring kang anak. Bakit mo yun nagawa? Why? Puno ng hinagpis ang dibdib ngayon ni Stella. Hindi niya matanggap ang lahat. Ang pagtatakasil, ang revelasyon, ang katotohanan. Totoo pala talaga na masakit ang katotohanan dahil yun ang nararamdaman ni Stella ngayon. Simple lang, gusto ko lang mamatay ang taong naging dahilan ng pagkamatay ng mommy ko. Your dad should be rotten to hell. Wika ni Jana sa matalim na boses. Puno iyon ng sakit. Don't worry Stella, isusunod din naman kita. Magkikita din kayo ng kriminal mong tatay, parang naging estatwa lang si Stella, walang tugon at nakatingin sa malayo.
Patuloy iniintindi ang lahat. Bakit ba ganito na lang palagi ang binibigay niyo, Lord? Kaya ba hindi mo man lang naranasan ang maging masaya lang dahil sa ginagawa ng tatay ko? Kaya ba lahat ng kamalasan ngayon sinalo ko na? Ito na ba ang karma? Parang nawalan si Stella ng pag-asa. Nawalan siya ng lakas. Naging tulala siya sa hangin na hindi man lang niya napansin na nagkaguluma sa loob ng silid kung nasaan sila dahil may bigla na lang sumabog. Parang nawalan si Stella ng dahilan para nagpatuloy pa. Gusto niyang magpanhinga na lang, habang buhay. Scattered and searched the whole area and look for my wife. Nagmamadaling at sigaw na utos ni Phoebus nang makababa sila sa van na sinakyan. Kapag hindi niyo mahanap ang asawa ko, papatayin ko kayong lahat. Agad naman na sumunod ang mga tauhan ni Phoebus. Pinalibutan nila ang buong gusali. They parked outside the abandoned hospital of Vernez family. Doon sila tinuro ng tracker ni Phoebus dahil doon daw ang lokasyon ng kanyang asawa. Relax big boss, hindi papabayaan ni si Stella, how can I relax when my wife just got kidnapped? Tandang padamdam panipik. Senggal ni Phoebus. He was stressed out, for real. Maraming tumatakbo ang kanyang isipan. What if my wife got hurt? Paano kung saktan siya ng mga dumukot dito? Or worst, what if my wife die? Phoebus erased those thoughts in mind. Alam king matapang ang asawa ko. She can manage herself. Ang pinag-aalala lang niya kung may sabihin na hindi maganda si Vimes dito. Sana talaga hindi na lang niya pinayagan ang asawa. Only if he didn't let his wife go. Sana nagbabakasyon na sila ngayon at gumagawa ng kapatid ni Andrew. Napatikom naman ang bibig ni Zion sa kasumunod na lang sa frustrated nilang boss na kanina pa hindi mapakali. Kung marunong lang magreklamo ang gulong kanina, baka talaga kinasuhan ni si boss. Napakatulan ng takbo, akala mo talaga siyam ang buhay. Tahimik ang labas ng abandonadong hospital ngunit pagpasok nila Phoebus ay doon sila pinauulanan ng bala. Nagkanya-kanyang tago sina Phoebus sa likod ng pader at mga nakatambak na hospital beds. Lahat sila may hawak na baril at nakikipagpalit ng putukan sa mga tauhan ng kalaban. Phoebus and his friends was used to this kind of environment. Nagpadala din ang tatay ni Phoebus ng mga tauhan nito para tumulong. Tangina, nandito kami mga bugok. Sigaw ni Zion saka nagpaputok ng baril sa kalaban. Napakabantot niyong lahat. Phoebus was silently shooting at the side. Ganon din ang ginagawa ni Kenzo at Koa. Sadyang si Zion lang ang maingay sa kanila kaya may lalo pang dumadating na kalaban. Phoebus checked the surroundings if there's a way out of this floor. Gusto niya nang mahanap ang asawa niya. Tiyak siyang takot na ito ngayon. May phobia pa naman ang asawa sa dilim. May nakita si Phoebus na isang pintuan. Hindi niya alam kung para saan ang pintuan na iyon pero dahan-dahan na tinungo iyon ni Phoebus. He shoot his bullet as he walked through the alley. Fuck. A few more curses blurted out on Phoebus' mouth. May naka-standby din na kalaban doon pero nakatalikod iyon sa kanya kaya napatago soya sa likod ng pader. He checked his gun's magazine to see the remaining bullets. Madilim ang paligid pero sanay si Phoebus sa madilim kaya nakakakita pa rin siya kahit sa dilim. Alas 7 na rin kasi ng gabi. 7 bullets. Bilang ni Phoebus sa bala doon. Enough for the 7 heads to be brown out. Phoebus aimed the heads of the enemy and shoot it dead. Bawat putok ng baril ay isang ulo ang sumasabog. Hanggang naubos ang kanyang knowledge, ganun din ang mga kalaban sa floor na iyon. The whole building was full of noise from the bombs and guns. Hindi alam ni Phoebus kung saan siya patungo. He just followed his guts that's telling him where to go. Ilang paliko ginawa ni Phoebus bago siya makarinig ng mga yabag. Phoebus slowly picked to see who's the owner of the footsteps. May nakita si Phoebus na tatlong bultong nagmamadaling umalis ng lugar. Fuck that, Altaraza. Masyadong sakit sa ulo. Agad na sumidhi ang galit at inis sa katawan ni Phoebus. He knows the owner of that freaking voice. The Domingo. What's gonna happen to us, babe? Are we gonna die? Takot na tanong ni Vernez habang nakatikip ng tenga at sinusundan ang takbo ng nobyo. I don't want to die here. It's so kadiri here. Kung mamamatay may ako, gusto ko yung maganda ako. Shut up, cuz. Just walk faster. Baka maabutan tayo ni Phoebus na yun. That bastard was whipped and head over heels to his wife. Tiyak akong kawawa tayo kung maabutan tayo noon. That guy was a freak.
You two stop talking loudly and just walked. Palpak naman ang plano niyong dalawa. Inis pa na wika ni Nico at nagmamadaling tumakbo. Not so fast, bastards. Mababang bulong ng Phoebus bago binaril ang paa ni Nico. Nang may putol niya ang baril ay kasunod naman nun ang malakas na sigaw ng dalawang babae at tumakbo ng mabilis at iniwan si Nico na paika-ika na. Phoebus slowly walked towards the limpang Nico. He stared at Nico with no emotions plastered on his face. Tinutok ni Phoebus ang baril sa ulo ni Nico. Phoebus, pare. Yutal na wika pa nito sa kapaika na umatras. Ay ibaba mo yang baril, pare. Baka pumutol yan. Phoebus remained his emotionless face. Where's my wife? Hindi ko alam where's my wife, Domingo ulit-ulit ni Phoebus. Better tell it to me when I'm still kind. Baka ulo mo na ang sunod na sumabog kapag hindi mo pa sabihin 5th floor. Your wife was in 5th floor. Kabado at nanginginig na wika ni Nico saka umatras hanggang sa lamapat ang likod nito sa pader. 5th floor, left wing. The farthest room at the right. Tumango si Phoebus saka tinanggal ang magazine ng baril. Bigla naman nakahinga si Nico pero agad din nawala iyon ng palitan at maglagay ulit si Phoebus ng magazine sa baril at itinutok iyon kay Nico. Fear was visible on Nico's face. Pare, sinabi ko naman kung nasaan ang asawa and a loud gunshots noise filled the whole floor. Walang emosyon na tiningnan ni Phoebus ang sabog na ulo ni Nico. Hindi pa nakontento si Phoebus at muling kumuha ng basyo ng bala at walang habas na pinaputukan ang wasak na ulo ni Nico. Kahit isang beses hindi mani ang kumurap si Phoebus na parang hindi na kumaldumal ang ginawa niya. I'm done playing your games, Domingo. Matagal na akong nananahimik. Wika ni Phoebus sa walang emosyon na boses habang nakatingin sa guti na ulo ni Nico. I've been warning you that don't try to touch my wife in any way and there's one hell of a punishment. Dinuraan ni Phoebus ang walang buwi na katawan ni Nico at pinaputukan pa iyon ng isang beses bago umalis at tinungo ang lugar na tinuro nito kanina. Naging mabilis ang bawat hakbang ni Phoebus. Lakad-takbo na ang ginagawa niya. He wanted to hug and console his wife again. Alam niyang takot na ito ngayon. He knows his wife better than anyone. Alam niya ang mga kinakatakutan ng asawa. His wife may act so tough, but deeply inside she was a woman who needs someone to fight for her. Mabilis na naabot ni Phoebus ang silid na tinuro ni Nico. He was full of hope and ready to see his wife again pero walang asawa na tumambad sa kanya. Tanging nakita niya lang ay ang walang malay at duguan na si Cyrus. Nilapitan ni Phoebus ang kaibigan, Sai, wake up. Dahan-dahan na inimulat ni Cyrus ang mata at tumambad sa kanya ang mukha ng boss na nag-aalala. Where's my wife? Still where's my wife? Senggal ulit ni Phoebus saka inilibot ang paningin sa lugar. Isang bagay ang nakita ni Stella na kumikinang. Pinulot niya iyon ang kinuyang. It was his wife necklace. The one with tracking device. Nasaan ka na, asawa ko? Magpakita ka naman, oh. Hinihintay ka na ng anak natin. Pagsusumamo ni Phoebus pero kahit anong gawin niya, walang Stella ang nagpakita sa kanya. Pagod na pinabagsak ni Phoebus ang sarili sa mahabang sofa sa living room nila saka malakas na ibinato sa hangin ang hawak-hawak na mga flyers. He tried everything he could but it seems it wasn't enough. Wala sa sariling napatingin si Phoebus sa kaliwang dingding nila kung saan nakasabit ang malaking picture nila kasama ang asawa na hanggang ngayon hindi pa rin nila nakikita. Nasubukan na nila ang lahat ng paraan sa paghahanap. Namigay at nagpadikit ng mga flyers, on the radio, even on television ads, kahit sa dyaryo pinatos na ni Phoebus. And every month that passes palaki ng palaki ang price sa makakahanap sa asawa niya. Kahit pa maubos ang yaman ni Phoebus basta mahanap lang ang asawa ay ayos lang. Walang taon na ang nakalipas simula nang mawala at naglaho na parang bula ang asawa niyang si Stella. Halos araw-araw sama-sama ay Phoebus para maghanap sa asawa. Lahat ng paraan na naisip niyang gawin ang nagawa niya na. Pero hanggang ngayon, wala pa rin Stella ang nagpapakita sa kanya. Sa gabing iyon, kung kailan nila dapat ay rescue ang asawa, hindi nila ito natagpuan. Tanging ang kwintas lang nito na suot ang nakita kung saan din si Cyrus na wala ng malay. Bukod sa kwentes wala na silang ibang lead kung nasaan na ang babaeng pinakamamahal niya. 8 buwan ang magungulila ay Phoebus sa asawa. He has been grieving his hearts out.
Walang araw na lumipas na hindi niya naalala ang asawa. Ever since Stella's disappearance, everything in Casa de Alta Rosa changed. Naging matamlay at tahimik ang buong kabahayan, lahat nangungulila sa Tangina Reina nila sa bahay. Everyone is affected, lalo na si Andrew na araw-araw umiiyak dahil hindi makita ang mama nito. Phoebus has been a grumpy since then. Kunting bagay na lang ay agad na umiinit ang kanyang ulo. He closed his door to everybody. Parang nawalan siya ng pakialam sa kanyang buong paligid. He shuts his door to anyone. Daddy marahan na tawag sa kanya ng anak. Batid ni Phoebus ang takot sa boses ng anak. Wala pa po si mama ko. Parang takot na tanong ng anak. Phoebus knows why his son is afraid of him now. Minsan kasi tuwing umuuwi sila galing sa paghahanap, unang tanong agad ng anak ay kung nasaan ang mama nito. And Phoebus was pleased. Isang beses niyang nasigawan ng anak dahil sa frustration na nararamdaman. Naghalo-halo na ang emosyon sa damdamin ni Phoebus. Fear, worries, frustration and langang nanatili pa rin na nakaupo si Phoebus sa long sofa. Huminga muna siya ng malalim sa kasinenyasan ng anak na lumapit sa kanya. Agad naman na sumunod ang bata at agad din iyon kinarga ni Phoebus saka pinaupo sa kanyang kondongan. We are still finding your mama, son. Daddy will not give up. We're gonna bring mama here soon. Magiging happy family ulit tayo. Malambing na wika ni Phoebus. As much as he can, he wanted to be as gentle as he could. Lahat sila apektado sa pagkawala ni Stella. Nag-iwan iyon na labis na kalungkutan. Others was always telling him to give up already but he just couldn't. Hanggat walang bangkay na makikita at nagpapatunay iyon na si Stella nga, doon lang siya titigil. Kahit gaano pa katagal na oras ang gugulin niya sa paghahanap ay gagawin niya at least alam niya na buhay pa din ang kanyang asawa. I miss Mama Stella ko po, Daddy isa-isang neganda sa pisngi ng anak ang luha nito. Kinagat pa nito ang ibabang labi para pigilan ang luha na bumabadiya. I wanted to sleep with Mama already and tagal naman po ni Mama, Daddy pahabol na nawika ng kanyang anak saka nagsalita ulit. Hindi na ba love ni Mama Stella si Baby Ando po, Daddy? Parang nagkarera naman agad ang luha ng anak na nag-uunahan tumulo. That pains Phoebus. Malaki talaga nag-epekto ng pagkawala ni Stella. Gustong maiyak ni Phoebus. Kagaya ng anak, labis din siyang nangungulila. Halos hindi na nga tumatambay si Phoebus sa silas niya at ng kanyang asawa na si Stella dahil palaging niyang naalala ang mga masayang alaala kasama ang asawa. The memories he wanted to treasure for lifetime. Of course, mahal ka ng Mama Stella mo. Hinagod ni Phoebus ang likod ng anak saka iginaya iyon paye sumandigla kanyang dibdib. Mama Stella loves you very much. Always remember that. Bakit po iniwan ni Mama Stella si Baby Ando na kalabing tanong ng kanyang anak habang may mumunting luha na nagbabadya mahulog. Hindi na po ulit magiging bad po si Baby Ando, babait na ako. Hindi na ulit magkakasakit si Baby Ando para hindi ako iwan ni Mama Stella ko po, Daddy that made Phoebus a teary eyes. Mahigpit na hinakap ni Phoebus ang anak at hinagod ang likod nito. Malaki talaga ang impact ang pagkawala ng asawa. Kahit ang apat na unggoy. Kung dati ay paborito nilang tambayan ang kusina, ngayon ay bihira na lang nila ito kung puntahan. For 8 months, they've been consuming unordered food. Walang gana magluto si Koa dahil ayaw nitong tumambay sa kusina. Mas lalo daw silang nalulungkot at naalala ang kanilang Ms. Stella. Even Kenzo who's the most quiet was affected too. Lalo na si Cyrus na sinisisi nito ang sarili sa pagkawala ni Stella. Kahit under recovery pa noon si Cyrus ay tumulong pa rin ito sa paghahanap. Cyrus got small cuts and bruises from the kidnapping. Nagkapeklat lang ang kaliwang mukha nito dahil sa hiwa. For 8 months, Phoebus did everything he could to punishment all the accomplice of the Domingo. Matindi ang naging ganap na habulan para hanapin ang mga kasapi ng mga Domingo, and after 2 months of hiding, Phoebus finally cornered Vernes and Jana. Ngayon, nakakulong ang dalawa sa basement nila. Nun kang ibibigay ni Phoebus ang dalawang yun sa awtoridad. Alam ni Phoebus na may iba pang kasangkot noon kaya yun ang binabantayan niya. They did horrible things to my wife. Better paid it with their life. Phoebus consoled his son until it sobered up and eventually stopped. You want water, son?
Tanong pa ni Phoebus sa anak dahil sinisinok ito mula sa pag-iyak. I want Mama Stella, Daddy. Mahinang bulong ng anak habang nakayakap sa kanya. Phoebus went silent after that. Wala siyang maisagot. Sa ngayon, hirap lang intindihin ng anak ang sitwasyon pero ginagawa ni Phoebus ang lahat para kahit papaano ay ipaintindi sa anak ang nangyayari. Daddy will find Mama Stella, soon. Phoebus said gently, soon, son. We'll having Mama Stella again back in this house. Kahit maraming nang nagsasabi na sumuko na lang sila kakahanap, pero hindi si Phoebus. He held his ground tightly, believing that his wife was still alive. Hanggat walang bangkay ng sawa, buhay siya. Naging tahimik ang mag-ama sa living room nila, iniisip kung kailan nila ulit makakasama ang tanging babae na nagsilbing ilaw sa kanilang madilim na buhay. Hanggang sa makarinig si Phoebus ng mabibigat na yapak na parang nagmamadali iyon at nang nagawi ang tingin ni Phoebus sa pintuan, nakita niya ang apat na nag-uunahan sa may pintuan na parang may gusto itong sabihin na hindi na magawang maghintayin pa. Boss! Sabay na sigaw ng apat. Hinihingal pa nga ang mga ito na kahit pa ang calm and collected na si Kenzo ay napatakbo rin. Si Ms. Stella untag ni Cyrus sa hinihingal na boses. Nanigas naman si Phoebus sa kinauupuan. Anong nangyari sa asawa ko? Kinakabahan na tanong ni Phoebus. What happened to my wife? Ms. Stella. Si Kenzo. Someone called us. Ms. Stella is alive. Hindi alam ni Phoebus ang mararamdaman sa sandaling iyon. Natulos lang siya sa kinauupuan habang nakatingin sa apat. She's alive. My wife was alive. Phoebus murmurs under his breath and tears fall from his eyes. Where is she? One of the barangays at San Nicolas, Batangas. Walang sinayang na oras si Phoebus at agad silang humayo. Kasama ang kanilang anak. Wait for me, wife. I'm taking you back now. Phoebus said as he stared the view outside his private helicopter. Habang nasa himpapawid sila, todo ang dasal ni Phoebus. He believed now on God. Kahit kailangan hindi nagawa ni Phoebus magdasal pero nang mawala ang asawa, suki na siya ng mga simbahan na nadadaan tuwing hinahanap nila ang asawa. They've been around Metro Manila, lahat ng barangay kahit ang maliliit na nagawa na nilang halughugin. They visit almost half of the Philippines provinces kaya hindi nila inakala na nasa Kasaratan San Nicolas, Batangas lang pala ang asawa. Phoebus never thought his wife would be there. Maliit lang kasi ang barangay na iyon at malayo sa kabihasnan. He didn't expected this. Phoebus thought he will never gonna see his beloved wife again. Per ngayon, ilang oras na lang at makikita niya na rin sa wakas ang asawa. Koa, fly this goddamn chopper fast. Hindi mapakali at pasiga na utos ni Phoebus habang nakasuot ng headphones at nagsasalita gamit ang mic na konektado doon. I'm flying this baby on its full speed, boss. Just hang in there. Parang nagtitimpi na wika ni Cyrus na siyang nagpapalipad sa helicopter. Makikita din natin ulit si Ms. Stella. Hindi na mapakali si Phoebus. Sa ilang sandali lang ay makikita nilang muli ang kanilang matagal nang hinahanap. They're hopeful now. Mabuti na lang talaga at hindi sila sumuko sa paghahanap. Phoebus was impatiently fidgeting his fingers above his thighs. Parang iyon na ang pinakamabagal nilang biyahe sa buong buhay nila where in fact they almost at their destination. Nasa tabi ni Phoebus ang anak na nakayakap sa kanyang braso. Tahimik naman na nakadunggaw ang iba niyang kasama pero alam ni Phoebus na kinakabahan din ang mga ito at sabik na makita muli ang kanilang tanging reyna. Daddy, we can see Mama na po. Inosenteng tanong ng kanyang anak habang nakayakap na rin ito sa kanyang braso. We can have Mama back po, Daddy. Yes, son. Phoebus eagerly answered. We can have your mama back to us. We will take Mama Stella back. Sana lang talaga walang maging hadlang sa magkikita nilang muli. Scenarios were running through his mind. Sana talaga, walang nangyaring masama sa asawa niya. He was hoping that his wife was still okay. I miss Mama Stella po, Daddy. Napakagat ang bata sa labi nito para pigilin ang hikbi. I want to sleep beside Mama po. Yes, son. Ani Phoebus saka pinaupo ang bata sa kondongan. Hang in there, okay. We'll get Mama soon. Makakasama din natin ulit ang Mama Stella mo. He misses his wife too much. Kapag talaga makita niyang muli ang asawa ay hindi niya na ito muling pakakawalan pa.
He will do everything to get his wife back. By crooked or by hooked. He will turn hell upside down just to be his wife again. Babanggain ko ang sinuman humadlang sa kanila. And in no time, the helicopter landed on the land of Kasaraten in San Nicolas, Batangas. Kung saan daw nakita ang kanyang asawa. Sa isang elementary school sila naglanding at ang mismong kapitan ng barangay Kasaraten ang sumalubong sa kanila. Ang kapitan ang nagtip sa kanila na may kamukha daw ang kanyang asawa na nakatira sa Kasaraten. Are you Captain Lakaba? The one who called us a liar? Agara na tanong ni Kenzo sa isang lalaki na sumalubong sa kanila. May katabaan ito at medyo panot ang ulo. Yung tipikal na mga kapitan ng bawat barangay. Magandang hapon po mga, sir. Magalang na sabi ng kapitan. Ako po pala ang kapitan ng barangay Kasaraten. Pablo Lakaba po ang pangalan ko. Kasaraten was a small barangay in San Nicolas. The primary occupation here in Kasaraten was fishing. Nasa may tabing dalampasigan din kasi ito at hindi pa masyadong sibilisado. Tahimik ang barangay, maraming kang makikita na nakasabit na mga lambat sa bawat gilid ng daan. Karaniwan na bahay ay gawa sa mga kahoy pero kahit ganoon ay halatang maganda at matibay ang mga materyales sa paggawa. Matapos nilang nagpakilala sa isa't isa, dinala sila ng kapitan sa bahay nito mismo para doon daw mag-usap. The sun was flaring it light like how hopeful Phoebus was. Talagang hindi na siya makapaghintay na makita at mahagkan muli ang asawa. I can't wait any longer. Fuck this. Sir, with all due your respect, can we see my wife now? Nawalan na ng pasensya ng tuluyan si Phoebus. Naiinis na siya sobra. Mas tumatagal, mas nagiging sabik si Phoebus. Boss, relax, paalala sa mahinang boses na wika ni Koa dahil ito ang katabi ni Phoebus sa upuan. They're currently at the chairman's living room to talk about Stella. Huminga ng malalim ang kapitan saka nagsalita. Alam kong hindi na kayo makapaghintay, sir. Pero may isa lamang po akong katanungan. Phoebus and the four went silent and waiting for the chairman's words. Ikaklaro ko lang po sana ang pangalan ng taong hinahanap nyo. Ito po ba ay Stella Altaroza? With baffled expression, Phoebus nodded. Yes, she is. Stella Altaroza, my wife. They are all anticipating every words. Lahat sila ay nakikinig ng mabuti. Bago natin puntahan ang taong nakalitrato na ito, ipinakita ng kapitan ang litrato na hawak nito. Maaaring ko bang malaman kung may kakambal siya o kapatid man lang? Phoebus didn't know where this conversation will go but he still answered. My wife was the only daughter of Chris and Sabela Abaniego. Phoebus impatiently answered. Why are keep asking these stupid questions? Pwede bang diretsahin mo na lang kami? Relax ka lang bossing, relax. Chill lang tayo dito. Wika pa ni Zion sa kasya na ang nakipag-usap sa kapitan dahil sinumpong na naman ng init ng ulo ang kanilang boss. Bakit niyo po pala natanong Kap? May problema po ba? Umiling ang kapitan. Hindi naman siguro iyon problema. Hindi kasi Stella ang pangalan ng babae na nasa litrato kaya tinatanong ko muna kung may kakambal ba ito o kapatid. Baka kasi isang tao ang hinahanap niyo at magkamukha lang. Lahat sila ay napatigil at nagkatinginan sa isa't isa. Ano po bang ibig niyong sabihin Kap? Inuro ng kapitan ang isang litrato na hawak nito. And they all think the same. Stella may hawak ito na isang malaking isda habang nakangisi ng malapad sa camera. At mukhang kuha yun noon fiesta siguro dito dahil may mga banderitas pang nakasabit. Ang pangalan kasi ng babae na ito ay Mina Labrosa, Sir wika ng kapitan na nagpatigil sa kanila. At saka may asawa na ito at anak, sir, kaya duda akong si Mina ang hinahanap niyong asawa po. Phoebus' mind began to crumbles. By the fact that its name is Mina instead of Stella, he felt his head spin at nang marinig na may anak na ito at asawa Phoebus' mind stopped working. Walang may pumapasok na kahit ang sa kanyang utak. It went blank ang kanilang puno ng pag-asa na si Phoebus ay biglang nanlumo. Pwede ba namin makita kahit isang beses lang ang babaeng Mina na sinasabi niyo, Kap? Tanging si Zion lamang ang nagtanong dahil hanggang ngayon hindi pa rin nakakabawi sa gulat ang iba. They just stared blankly into nothing. Hindi na malaya ni Phoebus na nakasakay na sila ng van at papunta sa sinasabi nitong Mina. And the moment saw the woman, his heart beats uncontrollably.
Tanging ang asawa lang nito ang kayang patibukon ng ganun ang kanyang puso. Only his wife can take his breath away. Muling nabuhayan si Phoebus ng loob. Alam niya, right then and there, he was sure. Stella, sambit ni Phoebus habang nakatingin sa babaeng nasa isang stall sa gilid lang ng kalsada malapit sa eskwelahan at nagle-alako ng kakanin habang may batang nakahawak sa kamay nito. Wala sa sariling bumaba si Phoebus sa sasakyan. Sumunod naman dito ang iba pa, liso lang din ang nasa isip ng mga ito. Ito nga ang MS Stella nila. Maaaring nag-iba ang hitsura nito pero alam nila na ito ang Stella na palaging nag-aalaga at nagluluto sa kanila. Stella, my wife. Phoebus mumble. Nasa harap na sila mismo sa babaeng tinatawag ng kapitan na Mina. And again, Phoebus' heart went haywire when the woman smiled. Good afternoon po, sir. Bibili po ba kayo? Maagang nagising si Mina para maghanda ng babaunan ng kanyang asawa dahil mamamalaot iyon mamaya. 4:15 pa lang ng umaga, medyo madilim pa sa labas. Inayos muna ni Mina ang pagkakahiga ng anak bago nagtungo sa kanilang munting kusina para maghain. Katahimikan ang bumalot sa paligid dahil maaga pa naman. Sa ganoong oras talaga palaging nagigising si Mina dahil bigla na lang siyang binabangungot. Sa mga ganoong oras palaging napapaisip si Mina. Simula nang imulat siya ang kanyang mga mata, parang palaging magkulang sa kanyang puso. Parang maghinahanap iyon palagi na hindi moari. Nagising siya isang araw sa hospital na walang maalala kahit ni isa. Naroon siya sa loob ng silid sa isang pampubliko hospital, mag-isa at takot. Hanggang may isang lalaking nang pakilala na asawa daw niya at may kasama iyon na bata na sinasabi na anak daw nila. Mina was hesitant at first. Hindi niya kilala ang taong nagsasabi na asawa daw niya kahit ang batang kasama nito ay hindi din. Something was telling her that she shouldn't but he can't do anything. Wala siyang maalala kahit ni isa. Tanging ang singsing lang na suot ang tanging meron siya kaya sumama na lang si sa asawa niya daw kuno. Mabait naman si Orion, ang kanyang asawa. It's been 8 months since they lived peacefully in Kasaratan. Masaya naman silang nagsama kaya unti-unting nagiging panatag si Mina. Pero hindi peren mawala sa kanyang puso ang kulang. Nagtataka din si Mina dahil sa walang buwan na magkasama sila ng asawa ay hindi sila nagtabi sa isang higaan lang. Orion would always sleep on the floor habang sila ng anak na si Veron ang palaging magkatabi. Her sleep always plagued with nightmares. Walang umaga na hindi niya binabangungot. At kada bangungot ay parehas lang naman. It was a vogue image of a two-woman who keeps beating another woman to death and they throw it on a cliff. Hanggang doon lang iyon. Tapos nagigising na lang siya na palaging hinahabol ang hininga. Tahimik lang na nakatanaw sa papausbong na araw si Mina sa bintana nila habang hinihintay na maluto ang sinaing niya. Gawa sa kawayan ang kanilang bahay. Hindi naman iyon kalakihan pero sapat na para sa kanilang tatlo. Binangungot ka na naman ba? Napaigtad ba si Mina dahil sa boses na biglaan na lang na nagsalita at napahawak pa siya sa dibdib kung nasaan banda ang kanyang puso? Kilala naman niya ang boses na iyon, sadyang nagulat lang talaga siya. Nagulat ba kita? Tanong ni Orion saka tumabi sa dalaga. Pasensya, huminga si Mina para pakalmayan ang sarili. Wala naman bago, palagi naman akong dinadalaw ng bangungot. Sandali lang, sagot ni Mina saka tumayo para timplahan ng kape ang asawa. Salamat, sambit ni Orion nang bibigyan ng kape Mina. Anong oras pala kayo lalakad mamaya para lumaot? Tanong ni Mina. Ganon palagi ang kanila ginagawa tuwing umaga. Si Mina Majay gising dahil sa bangungot susunod naman ang asawa saka ang anak. Doon palagi din ang tambayan ni Mina tuwing hindi siya nagle-alako ng mga kakanin sa tapat ng eskwelahan. Mga 9 siguro ng umaga. May iba pa kasing lalakarin si Mang Tonyo. Tapos baka gabi na kami makauwi kaya huwag na niyo na akong hintayin mamayang hapunan ni Veron. Sagot pa ni Orion habang nakadungaw din sa papausbong na bagong umaga. Tutulong muna ako sayo sa pagtitinda mo mamaya para makauwi ka kaagad at makapagpahinga. Napangiti naman si Mina doon. Pakiramdam niya palagi ay may mali sa relasyon nilang mag-asawa pero tuwing umaakto ng ganito sa kanya si Orion, nawawala ang kanyang pagdududa. Mabait sa kanya ang asawa. Ni isang beses ay hindi siya nito pinagbuhatan ng kamay. Palaging kalmado at iniintindi siya. Pero kahit gaano man lalapit silang mag-asawa ay walang nararamdaman na kahit na ano si Mina.
Parang platonic lang ito, parang magkaibigan nga lang sila na naglalaro lang ng bahay-bahayan, Pagkatapos naluto ang sinaing ay prinito naman ni Mina ang tita nilang paksiw na isa na ulam kagabi. Tipid-tipid din pag may time. Matapos nilutuin ni Mina ang lahat, sinunod naman niya ang kanyang lalakuan mamaya tinulungan siya ni Orion na balatan ang saging na saba para gawing na banan aqua at turon. Hindi alam ni Mina pero parang sanay siyang lutuin yun palagi. Parang palagi na talaga niya itong ginagawa dati pa. Mina tried everything she could to earn back her memory pero wala talaga siyang maalala. Sakit lang ng ulo at pagdurugo ng ilong ang nakuha niya. Isang beses nang nasugod siya ng hospital dahil pinilit niya ang sarili na makaalala kaya mula noon hindi na ulit sinubukan ni Mina na puwersahin ang sarili. 100 ang turon at 100 stick din ang banan aqua. Sambit ni Orion. Ito kasi ang naglagay sa mga bilaw na lalagyan. Ganito ba kabigat ang palagi mong dinadalaw tuwing nag-alako ka nito? Banayad sa boses ni Orion ang pag-aalala. Hindi naman. Ngayon ko lang dinamihan ng luto kasi Biyernes. Mas mabente kasi ito tuwing Miyerkules at Biyernes tugon ni Mina habang nililigpit ang mga kalat sa mesa. Tapos kung may natira pa, yun ang nilalako namin ni Veron doon sa palengke. Marami din kasing bumili doon. Napabilang naman si Orion kay Mina. Di ba sinabihan na kita na huwag kang pupunta sa palengke? Maraming tao ang naroon, Mina. Huminga ng malalim si Mina. Kasama ko naman si Yella at Veron tuwing pupunta ako doon, Saka nag-iingat naman ako. Ewan ko ba dito sa asawa ko? Palagi itong nagagalit tuwing nag-alako sila ng paninda sa palengke. Parang may pinagtataguan ito. Parang ayaw na makilala ako ng mga tao. Basta sa susunod huwag kang lalayo dito, Mina. Kung pwede nga ay huwag ka nang magtinda, Sapat naman ang kita ko sa pamamalaot. Napag-usapan na natin to Orion, di ba? Malumanay na wika ni Mina. Hayaan mo na ako dito sa pagtitinda ko. Mabuburyong lang ako dito sa bahay. Maraming beses na nilang napagsagutan bagay na ito. Ayaw na ayaw talaga ni Orion na lumalabas siya sa kung saan marami ang tao. Sa walang buwan ng pananatili nila sa Kasaraten ay tanging si Yella lang ang naging kaibigan niya. Si Yella ay 9 na taong gulang lang na bata. Yun lang ang tanging naging kaibigan ni Mina dahil pinagbabawalan siya ng asawa na nakihalubilo sa ibang tao. Napabuga naman ng hininga si Orion. Huwag kang pupunta sa palengke, Mina. Kapag nalaman kong nag-alako ka parent doon ay hindi nakita PayPal abasin ng bahay ito lang ang ayaw na ayaw ni Mina sa ugali ng asawa niya. Masyado itong mahigpit sa kanya. Mabait naman talaga si Orion, madami nga lang ang bawal sa kanya napatango naman si Mina para hindi na hamaba ang usapan, sakto nang malinis nila ang kalat ay nagising naman ang kanilang 5 taon gulang na anak. Sabay silang kumain at naghanda para pumunta sa eskwelahan. Pwede naman lakarin iyon at maaga pa naman. Tulad ng sinabi ng asawa ay tumulong ito. Si Orion pa nga ang nagbuhat sa paninda nila. May pwesto naman sila sa tapat ng eskwelahan kaya hindi sila nahihirapan magtinda. Silang tatlo ang nagtinda sa niluto ni Mina na banan aqua at turon. Marami na siyang suki kaya maaga palang marami na silang nabenta. Hanggang umalis na ang asawa dahil papalaot na daw sila. Ngayon ay si Mina na lang at anak na si Veron ang nagbabantay sa kanilang paninda. Tahimik lang na naghihintay si Mina ng mga bibili. Hanggang may 5 balto ang hamarang sa kanyang paningin. Napigtas naman kaagad ang hininga ni Mina nang magtagpo ang kanyang paningin sa lalaking nakatayo sa kanyang harap. Tulad ng nangyari kahapon, nagsiyalpasan ang kalamnan ni Mina at labis na pagtibok ng dibdib ang kanyang naramdaman. Kailangan man ay hindi naging ganito ang puso ni Mina sa asawa tanging sa lalaki lang ito. Tumikim si Mina para iwaglit ang kaba sa dibdib sa kamagalang nangumiti sa mga kalalakihan. Good morning po mga sir, bibili po kayo. How much is this all wife? Sagot ng lalaki na may kargang batang lalaki na titig sa kanya. Hindi masyadong narinig ni Mina ang huling sinabi ng lalaki dahil parang bulong iyon. Ngumiti ulit siya, 10 piso peren po ang turon sa 21 stick ng banan aqua. Stop crying while you're eating, Zion. Senggal pa ni Koa habang puno din ng banan aqua ang bibig nito. You look like a damned idiot. The crying Zion didn't mind Koa who keeps on nagging at them. Mukhang high blood na naman itong si Koa. Todo iyak kasi ni Zion habang kumakain ng banan aqua at turon.
Talaga pinagsabay pa ang pagkain ni Zion iyon, 8 months, Cole 8 months akong hindi nakakain ng luto ni Stella. Kaya sabihin mo sa akin kung paano hindi umiyak. Senggal din ni Zion kay Cole habang puno ang bibig nito ng pagkain. Sala hula talaga kung kumain, grabe na miss ko ang luto ni Ms. Stella. Naiiyak din na wika ni Cyrus sa kasumangot ito. Parang gusto ko lang amuyin muna ang banana ko bago kainin mo na yan ngayon din, Cyrus. Salisi pa naman itong si Zion. Parang babala iyon na wika ni Cole saka napagawi ang tingin nito sa tahimik na si Kenzo habang kumakain din ng turon. Hoy, Kenzo, ayos ka lang dyan. Umiling si Kenzo saka humarap sa kanila. I miss Ms. Stella's cooking, I think I'm insane now. Natigil naman bigla si Cole, Cyrus at Zion nang makita ang mukha ni Kenzo. Nagkatinginan ang tatlo bago humagalpak ng malakas na tawa. In 8 months of sorrow and disdain, they heartily laughed for the first time. Putanjay na mukha yan, Kenzo. Bulalas ni Zion habang tumatawa na ng malakas. Sure ka bang si Kenzo ka? Mugto kasi ang mga mata ni Kenzo. Likas na singkit si Kenzo dahil half Japanese ito pero mas lalong sumungkit ito dahil palihim pala itong umiiyak sa gilid habang kumakain ng turon. Pulang-pula ang mata nito saka may malapit ng tumulo na sipon. Dahil sa kakatawa ay nabilawkan pa si Zion. Mas umugang ang tawanan dahil kinarma si Zion. Nagsilabasan pa talaga ang mga ugat nito sa leeg dahil sa sunod-sunod nito na pag-ubo. Dahil naman sa nakakatawang sitwasyon hindi maiwasan na mautot ni Cyrus. Nagkanya-kanyang takip naman sila ng ilong saka binuksan ang binata ng kotse. Dahil sa sabik nila sa luto ng kanilang Ms. Stella, pinakyo nila ang paninda nito at nagbigay pa sila ng tip. Para nga silang stalker dahil talagang sinundan pa nila kung saan nakatira ang Ms. Stella nila. Certified stalker na talaga sila. Mga may sayad nga lang sa utak.